What's up mga pare ko eh? Long time no see. Yun. Long time no see mga pare ko eh. Magandang tanghali sa ating lahat na. So busy lang nung mga nakarang linggo dahil nagparehistro ng motor, no? Kasi obligasyon natin bilang isang rider na magparehistro sa ating mga motor, no? Parehistro sa ating mga lisensya, motor, o kaya ano pang mga kailangan bilang rider is obligasyon natin yan, parehistro motor. So ayun, narehistro naman na siya kasi nga yung plate number ko is 8. So ayun, August. Kaya ayun, wala namang aberya, okay naman. Ito, kasama ko ngayon si Papi. Magka-camping kami. Naghahanap kami ngayon ng camping site para mapag-stayhan, no? Tatakas muna kami mga pare ko sa Metro Manila. Dito kami pupunta sa Silang, Cavite. Kahanap kami dito ng katahimikan. Sobrang init kasi dito sa sobrang kailangan namin ng tahimik na lugar, no? Ayun, doon nga pala sa nagtatanong, alam ko may nagtatanong sa akin na pare ko hindi ko lang nasagot yun, no? Kung magpaparehistro daw ba ng motor is mayroon mga hanapin na mayroon mang kailangan ipaano kung galing tayo sa rim, no? Tapos nagpapamags tayo, di ba? Nagpamags tayo. Pare ko, ito sagot sa tanong mo. Wala namang kaso doon. Walang problema kung galing tayo sa rim tapos nagmags tayo. Basta, no? At least stock din yung ipapalit natin. Stock din, no? Kasukat din na hindi yung malaki o kaya yung manipis na good as stock din pa rin ang ipalit natin, no? So ayan si Papi, 8 yung last niya. Sabay kami nito nagparehistro ng motor. So ito pala, first time natin dito. Walang problema, walang kaso sa pagrehistro, no? Na kung galing ka man sa rim tapos mag-mags ka, upgrade ka mags, walang problema. Sa gulong walang problema. Sa MDL din, no? Napakabit tayo ng MDL, wala ding problema as long as may sarili siyang switch na ganito, no? Hiwalay siya doon sa headlight natin na pag naka-on yung ating headlight, hindi siya kasama doon. May sarili siyang switch, no? Kaya ang chine-check lang naman talaga doon sa LTO is yung ating headlight, no? High beam, low beam yan, naka-automatic headlight on kasi tayo. Tapos yung mga signal lights kung gumagana, harap likod, kaliwa kanan, tapos itong brake light. So dito ako nadali sa brake light mga pare ko, no? Kasi nga yung aking itong nasa lever ko dito sa disc brake harap, no, is yung brake light ko na lagi siya nakailaw, no? Lagi siya nakailaw. Kaya ayun, pinabalik tayo. Kailangan daw natin munang ipagawa yon para ma-pass, no? Para diretso na tayo sa rehistro kasi check nila yon. So yung foot brake ko okay naman, kaso yung dito nga lagi naka-on pag nadidiin. So ayun, pinalitan ko siya ng brake light switch, no? Is mura lang naman siya, nasa 30 lang. Tapos 30 din yung labor sa nagkabit, no? So 60. Nung unang nga akala ko valve yung problema, pero hindi, yung switch pala. So ayun, nung napalitan na at gumana naman na lahat. So ayun, na-pass tayo. Pagkatapos ng diretso tayo sa
LTO sa loob para ma-registro na yung ating motor. So check naman lahat, okay na. So ayan, na-registro na siya. So ang nagastos ko is breakdown lahat, siguro 1,000 mahigit lang, no? 1,000 lang. Kung meron kayong 1,200, sobra na yun, no? Hindi, doon lang sa ano, ha, doon lang sa mismo ano niya, yung mga insurance, papel, kasi mura yung insurance natin. Mura yung insurance ko kasi sa labas ako nagpa-insurance. Tapos emission sa LTO mismo. So insurance ko is 290. Tapos sa emission is 500. Nagtaas na yung emission yan, 500 na. May dali din pala dito. Hindi ko na alam kung saan to mga pare ko, pero dito na tayo sa Silang. Silang na to eh. Silang Cavite to. Meron ditong camping site na pupuntahan natin. Meron ditong Greenwoods. Ang daming hams dito. Meron ditong nagbebenta ng Jico na naka-van, no? Siguro ano yan sila. Medyo ano na dito, medyo green, medyo green na, oh. Ayun, oh. Malapit na siguro. Si Papi na kasi yung na Google Maps eh, kasi wala akong load. Kaya siya na yung pinano ko. Inano ko na lang yung address. Nakita lang din namin kasi ito sa online. Sana maganda, no? Kasi okay naman siya sa ano, mga review. Nakita namin mga nagpunta doon. Okay naman daw. Somewhere in Silang lang to. Hindi ko lang familiar dito talaga kasi sa ibang part kami ng Silang. Although taga Silang yung partner ko, pero hindi dito eh. Malawak kasi yung Silang. So ayun, kumusta kayo mga pare ko? Kumustahan tayo? Tagal din ako hindi nakapag-upload, no? Ito i-upload ko ngayon is ano, itong vlog na to, no, na sa camping site, no? Magano tayo doon? Pro vlog tayo doon. Ano lang naman siya, no? Hindi naman siya tabing dagat o ilog o ano. Wala special dito. Ano lang siya? Nature lang talaga siya. At malamig siya dahil malapit siya sa Tagaytay. Ganon. Tapos magluto-luto lang kami doon. Nag-grocery na kami sa Dali para na mga makakain namin tulad ng mga tinapay, hotdog, mga lahat-lahat, mga mainom, soft drinks. Para pagdating doon, ano na lang, luto-luto na lang, kain na lang o inom-inom na lang. So ayan, hanap pa kami ng ano dito. Hinahanap pa namin yung place. Loaded nga si Uno kasi dala namin yung mga camping chair, dalawang camping chair at saka yung ano ko, yung ay parang higaan ko bed. Kaya medyo loaded si Uno ngayon. Loaded, ang dami talagang ano dito. Hams. Uy, may pinya, may prutas, oh. Wow. Ang Silang is ano sa pinya, no? Green, no? Oh. Lalo na yung mamaya, na? Yung place natin, ganda siya. Ganda yung nadadaanan, no? Daan pa lang to. Alam ko may papasok yun eh. Parang medyo rough road dun eh. Marami ditong pinya talaga. Mais. Parang katulad lang din dun sa atin, na Silang, part ng Silang. Oh. Pero okay yung daan, ha?
Ganda yung daan. Kalsada lang yun. Hmm. Ayan, may nakalagay na welcome to Silang. Ay, ibig sabihin, Dasma pa to, no? So, yung arko na to, ayan. Ito na yung Silang, no? Dito na tayo sa Silang. So, bubunga siya yung Eco Gas. Ito, Silang na to. Okay, Dasma pa lang pala yung... Para katulad sa inyo, Malba, no? Gen 3 tapos, welcome to Silang, no? Nakalagay, ibig sabihin nasa Silang na. Ito, Silang na to. Malamig dito na. Naramdaman ko yung hangin. Lapit kasi siya sa Tagaytay. Ito kung balak nyo mag ano, no? Mag unwind o kaya mag relax. Pwede na to, malapit lang to sa Metro Manila. Wow. Oh.